Great cover-up ang pagpalag ni Torres sa hamon ni Baste sa issue ng DILG, Tantoco at Tarif na napag-utusan yata ni Lisa Tanas to bite para ma-shift ang attention ng tao from the heated Tantoco case. Correct. And I think what Baste did is really good, no? He brought the conversation back to Bongbong Marcos. Diba? Let's make the fight happen, pero mag-hair follicle test ang mga government officials. So that includes Bongbong Marcos, even Baste himself. So what's so difficult about that? While we are being entertained here sa boxing bout ninyo, at the same time, gawin mo yung trabaho mo na hulihin ang mga addictus benedictus na government officials. Diba? Ganun lang yun. Huwag ka mag-alala, Torre, kasi matagal ko na talaga gusto makabugbog ng unggoy. Kung yan ang gusto niya, madaling pagbigyan yan, boxing na lang para madaling iset up. Nice! Good! Yan yung pwede yun, ha? Push up, Bembang. Grabe sa sutil ng mga tao. Sabi ni Adrian, ang sabi nga ni Baste, bakit may charity? OA. Di simple lang, tanggalin niya ang charity ek-ek niya or tanggapin niya condition ni Baste. It is that easy. Correct! Why is it difficult? Bawal naman talaga ang droga. Sus alibay na duwag si Baste. Mahirap talaga pag bugnutin isang tao, di marunong mag-control ng emosyon, napahiya ka tuloy manindigan sa katulad ng ama mo, sabi ni Mr. Hanshan. Willing naman siyang patulan, ha? Actually, I think it is Torres' foot ang nasa mouth niya ngayon. Sabi ni Baste, okay, nagsimula yan nung live ni Baste, nung season premiere ng Basta Dabawenyo. So sabi ni Baste, kung ano-ano sinasabi ni ganyan-ganyan, pwede naman nilang isettle score sa, suntukan na lang, ganyan-ganyan. Okay, so, okay, fine, parang feeling nila, parang ang yabang, naghahamon, ganyan-ganyan. And then sabi ni Torres, sige, go. Pero merong kondisyon, nagbigay ng kondisyon si Torre. At ang condition niya is that it should be a charity match, it should be dapat sponsored, ganyan-ganyan, kasi sa panahon daw ngayon, na dami nangangailangan ng tulong. So yun yung gusto ni Torre. Okay naman yung condition na yan. Okay naman yung condition na yan. Di sige. Although, initially meron akong concern, kasi parang, is it even allowed? Kasi parang silang government official, ganyan. So, iniisip ko baka may mga legal implication, merong mga emirate. I don't know how they're going to do it, but if all the legal impediments are going to be, resolved, di why not? Ganyan. So, kaya sumagot si Baste, okay naman daw siya dyan sa hamon. O sige, naghamon ka na, nag-video ka, by the way, ha? Mamaya, let's just go and talk about the physical condition of Torre and Baste. Sumagot ngayon to si Baste. Ang sabi ni Baste ay, sige, pwede naman tayong pwede naman yan, ganyan. But since you have a condition, kasi nag-lay down ng condition si Torre, 'di ba? Kasi yung una, ang hamon, tara, sige, suntukan tayo, ganyan-ganyan. Dapat, kung sasagot ka dun sa hamon na yun, sige, tara, suntukan tayo. Walang condition. 'Di ba? Ganun lang. Wala na pa charity, wala na pa ganyan-ganyan. Suntukan, di sige, tara, suntukan tayo. Square. 'Di ba? Settle it. 'Di ba? Ganon. Okay, kaso, si Torre, nagbigay ng condition. Okay, so ang condition ni Torre is that it should be an event, may mga sponsors, ang mga proceeds nito mapupunta sa charity, ganyan-ganyan. So, naglatag ng kondisyon si Torre, pagkatapos, di may condition ka, dapat may condition din ako. Diba? Para fair tayo dito. Kasi yung sinasabi nila, walang condition. Si Torre nga nagbigay ng condition Di syempre para patas, dapat may condition din si Baste. So, ang condition ni Baste is that Torre should talk to his boss at i-convince niya yung boss niya na kailangan lahat ng elected officials ay mag-undergo ng hair follicle test. Ngayon, is that condition difficult to achieve? Pabor nga yung condition na yan kay Torre Diba? Because the job of General Torre will be easier as a PNP chief. Malalaman mo kung sino ang mga adik sa gobyerno at hindi.
So I don't think it's going to be difficult to do for Torre, 'di ba? Sabihan mo ang pangulo, mag-announce siya na lahat elected officials, which means that includes Baste, na magpa-hair follicle test. And that's utterly in favor of General Nicolas Torre because it's gonna make his job easier, 'di ba? So parang for me, is it difficult for Torre to do the condition? I mean, siya nga, meron siyang pa-condition eh. Di dapat, may pa-condition din si Baste. So, I do not understand yung mga nagsasabing duwag-duwag. I do not understand yung nagsasabing duwag-duwag. In fact, if we're going to just look at the skill level at yung condition, yung physical condition ni Baste at saka ni Torre, no joke to ha, akala ko nung una, dehado si Baste kay Torre. Kasi syempre, si Torre, pulis yan, may training yan, and things like that. Hindi natin alam kung gaano yan kagaling mag-boxing, hindi natin alam kung gaano kagaling yan sa fight, kasi usually pagka mga generals, meron yang meron yang mga minaster na martial arts. So, ngayon, ang labanan is boxing. So, I'm not sure how good he is in boxing. Baka yung reflexes niyan or whatever, ganyan-ganyan. Kung ano bang training niya, ganyan-ganyan. Kaso nakita ko yung video ni Torre. Nakita ko yung video ni Torre na throw ng punches. Tapos nakita ko yung video ni Baste na nagto-throw ng punches. Parang, magtotohanan lang tayo dito, diwata, dehado ka. Sobrang dehado ka. Nakakailang punches ka pa lang, nakakailang push-up ka pa lang, pagkatapos yung hinga mo, sobrang lalim na. Si Baste, ngayon, I don't think he is in his peak condition. Hindi rin naman siya ganun ka-fit ngayon eh. Although malaki yung pinayat ni Baste, at saka talagang ang alam ko talagang religious yan mag-gym. But I don't think na parang nandun siya sa tip-top shape to really go on a fight na very competitive. But you have to take into consideration that Baste is a surfer. So, ibig sabihin, mahaba ang hangin yan, malalim ang hangin yan. So, dun palang talo ka na. Ibig sabihin, mas kayang tumanggap ng suntok ni Baste. May hangin yan eh, malaki lungs niyan eh, surfer yan eh. So, mas kayang tumanggap ng suntok niyan kasi marami ang hangin sa baga. Ganon. Ikaw nakakailang job ka pa lang. You are like honey. Diba? So slow in the video. Grabe, sobrang bagal. So parang, natakot si Baste. Unang-una, kung magtutuusan talaga tayo ng physical attributes, dehado si Torre. So anyway, ngayon, if Torre would like to continue with this hamon and would really want to make this fight happen, mag-comply kayo sa mga conditions ng isa't isa, diba? Sabi ni Mark Imperial, Miss Joey, great cover-up ang pagpalag ni Torre sa hamon ni Baste sa issue ng DILG, Tantoco at Tarif na napag-utusan yata ni Lisa Tanas to bite para ma-shift ang attention ng tao from the heated Tantoco case. Correct. And I think what Baste did is really good. He brought the conversation back to Bongbong Marcos. Diba? Let's make the fight happen, pero mag-hair follicle test ang mga government officials. So that includes Bongbong Marcos, even Baste himself, diba? So, what's so difficult about that? Sabi ni Alvin Villarosa na wala bilib ko kay Baste, tapang ko no, pero duwag. Bakit nga duwag? Bakit duwag Alvin? Diyos ko pa naman si Alvin mukhang adik, ewan ko sa'yo. Parang hindi ka naman maka-Duterte talaga. Hindi tutuloy yan si Torre. Tatawa lang yan in the end na bakit paniwalang-paniwala tayo. Well, I think that's the point eh. That's entirely the point. Of course, syempre, nandi-distract yan si Torre. Gusto niyang man-distract. Gusto niya na malito kasi daming issue eh. Tariff, ganyan-ganyan. You make him his responsibility to do his job. Diba? Gawin mo ang trabaho mo, Torre. And in fact, while we are being entertained here, boxing bout ninyo, at the same time, gawin mo yung trabaho mo na hulihin ang mga addictus benedictus na government officials. Diba? Ganun lang yun. Sabi ni Alvin, naghamon ng suntukan tapos ang kondisyon ni Baste, hair follicle test. Alvin, ang unang nagbigay ng kondisyon, si Torre. Nagets mo ba, Alvin? So ngayon, ang gusto nyo, pag nagbigay ng kondisyon si Torre, oo lang si Baste. Ganun. Nagbigay ka ng kondisyon. Hindi magbibigay rin ako ng kondisyon. Diba? Ngayon, pwede yung sinasabi nyo na duwag, no? Kapag kunwari sinabi ni Torre na, sige, game! Ay, hamon mo ko, the game! Ganyan.
Pero si Torre, nung umayon siya, nung tinanggap niya yung hamon, nagbigay siya ng kondisyon. So, ang duwag dito, si Torre. Kasi kung gusto mo sapakan, sapakan. Diyos ko po naman, parang di naman sanay sa away itong mga putang inang to. Sabi ni Garasuna, pwede ding act lang ni Diwata na weak siya. I would suggest to Baste na wag niya i-underestimate si Diwata. Hindi mo fake yung hingal eh, Garasuna. Hindi mo fake yung hingal. Hingal talaga. Ilang punches pala yun na throw ni hingal talaga. Hingal talaga siya and is so slow. Is going to be a walking target. Tori is a PNPA boxing core squad nung cadet pa siya. Well, so, ibig sabihin, may skill siya sa boxing talaga, ganun. But I don't think he's competitive enough. Matanda na rin si Tori 55. Ayun, he's so slow. Actually, hindi fair yung laban para kay hindi fair yung laban para kay Torres, sa totoo lang. Dapat daw sa Araneta, dapat daw charity, dapat daw may mga sponsors, ganyan-ganyan. Si Torre ang nagbigay ng conditions. Okay? So pag nagbigay ka ng condition, yung kabilang party, sasagot siya kung okay siya doon sa condition mo or kung may condition din siya. So ngayon, kung nag-condition to si Torre, di may condition din si Baste. Fair! It's just but fair. Sabi ni Adrian, ang sabi nga ni Baste, bakit may charity? OA. Di simple lang, tanggalin niya ang charity ek-ek niya or tanggapin niya condition ni Baste. It is that easy. Correct! So, hindi ko maintindihan yung parang, naduwag si Baste, ganyan-ganyan. Hindi nyo pa nararanasan magkaroon ng fight buong buhay nyo. Diyos ko, hindi pa kayo nakipagsapakan ng wagas. Walang ganun. Wala yung parang, ayun, may condition. Ang tunay na matapang, nagamong sapakan tayo. Ganyan. O di magsapakan kayo right there and then. Diba? Mga tanga kasi mga nagko-comment, kagaya ni Claire Castro. Sinasabi kasi nila, imposible daw yung condition ni Baste. Well, ang condition niya is that, actually, yung condition ni Baste is pabor na pabor kay Torre. Diba? Ikaw, PNP Chief Torre, kung gusto mong mapadali talaga ang trabaho mo at kung gusto mo talagang gawin ang trabaho mo, this is your excuse to implement, to enforce your job. Diba? Well, sir, gusto kong magawa ang trabaho ko ng mahusay ito yung condition ni Baste Hair follicle test daw. Sige nga, naman sir. Kasi gusto ko talagang banatan to si Baste Diba? Why is it difficult? Bakit difficult? Bawal naman talaga ang droga. Ang duwag, yung tatanggap ng hamon, pero merong kondisyon. Kung gusto talaga makipagsapakan ni Torre kay Baste, dapat wala siyang kondisyon. Ganon yun. Yun ang rules on the street. Diyos ko, palibasa di pa kayo nakipagsapakan buong buhay nyo Marami kasi kaming magkakapatid. So kaming magkakapatid, nagsasapakan kami ng bata kami. So alam ko yan. Yun ang rules sa street. Pag maghahamon ka sapakan right here, right now. Walang kondisyon. Yun, pag nag-impose ka ng condition, tanggapin mo yung condition ko. Pag suntukan, place and time lang, walang cheche-boreche. Correct! Pagkatapos, pag si Torre nagbigay ng condition, si Baste hindi po pwede. Kayo ang utak biya. Kayo ang utak dilis. Gusto nyo, kabig lang kayo ng kabig. Itsura ni Baste, mukha rin itong mukhang ilang beses na na-involve sa sapakan. Yamete kudasai! Alam siya yung video na nagpo-push up siya na parang eto si Chris. Chris, ano masasabi mo doon sa push up ni niloko nyo lang kasi yung mga hindi nagte-training. Yung mga hindi nagte-training, yun lang ang maloloko nyo. Joey, ilang taon na siya? Baka naman corruption of seniors si Baste. 55 si Torre, si Baste is I think 36 or 37 years old. Ang push-up niya parang bembang. At saka yung push-up niya, yung alam mong mahina yung tuhod. Kasi nung tumayo siya, sir, kahit 100 siguro magagawa mo pag ganyan yung position. Ayun, ulo lang gumagalaw. Sabi niya. Sabi ni Lulu and Sasha, wrong form. Correct. So, well, I think na nagmukha naman talagang marunong naman sumuntok si Torre, ganyan. But I don't think it is enough para para talunin yung youth ni Ay, grabe yung hingal niya dito.
Sigurado ka, sir. Kasi kahit sabihin natin na tamaan mo si Baste sa suntukan, ang magiging labanan niyan kasi, Baste can take punches kasi he's younger, tapos mas marami siyang hangin sa lungs, ganyan. He can definitely take punches, I think. Ganon. Pero ito, si Torre, if Baste is going to land a solid punch on Torre, tangina, ikakamatay ni Torre yan. Ikakamatay ni Torre yan. Push up, Bembang. Tangina, grabe sa sutil na mga tao.